Okay, so good morning. So this time we will be discussing lesson 4, which is all about layers in Photoshop. So, nabanggit ko na sa inyo to before, 'di ba? Nababanggit ko palagi yung layers. And even in some photo editing app or video editing app like the CapCut, nag meron din silang feature ng layers. Kasi halos lahat ng graphics application merong layers. Okay? So, how much more yung Photoshop since it is a professional photo editing. No. Now, ano yung layers? So, we define it as sheets lying over or under another. Pag sinabing lying over another, yung magkakapatong. So, para siyang papel na magkakapatong raw. Pero, yung papel na to, transparent siya. So, see-through. Ibig sabihin, yung nakapatong sa ibabaw, makikita mo rin yung nasa ilalim niya kasi transparent. Okay? So, example, tingnan nyo, itong canvas na to, if you notice, kala mo isang image lang siya. Pero actually, nang meron itong image, itong canvas na to, meron siyang apat na images na pinagkuhaan para mabuo yung ganyang canvas. So, ako na yan, no? So, for example, nag-download ako ng paintbrush sa ilalim, yung shadow, tapos yung background na blue. So, mukha lang siyang isa sa canvas. Pero in reality, yung canvas pala na yan, it is made up of more than one image or more than one images. Okay? So, kasi nga, naka-layer siya. So, akala mo lang sa canvas, isa lang siya. Kasi nga see-through, di ba? So, pag tumingin ka sa ilalim, nakikita mo pati yung ilalim. Kaya mukha lang siyang isa. Okay? So, another example ito. Ito, tingnan nyo. Ang ganda ng output, pero nanggaling pa lang siya sa iba't ibang images. So, dinala siya sa Photoshop, tapos nag-open siya ng tatlong images, tapos dinala sa isang canvas. Tapos, nag-come up siya ng ganyan. Okay? So, example ito, tatlong images yan. So, ganun ka-powerful yung layer. Kasi you can do editing ng mas madali pag may layers. So, nabanggit ko na kanina, so why does Photoshop create layers? So, why do we need to create layers? So, most of the time, yung Photoshop yung gumagawa ng layers. But, it doesn't mean na Photoshop lang ang pwedeng gumawa. Pwedeng ikaw rin ang gumawa ng layers. So, depende sa sitwasyon. So, ang tanong, why do we need to create layers? Or why does Photoshop create layers? So that images, yung editing mas madali. So, kunwari yung isang image lang o isang layer lang ang gusto kong edit, mas madaling mag-edit kasi nakahiwalay siya. Okay? So, now, ang tanong, saan mo makikita yung mga layer? Paano mo malalaman sa canvas na kung may mga layer pala siya? Okay? So dito papasok yung layer palette. So, yung layer palette na encounter nyo na yan when you did the performance task 1, yung pagkukulay, di ba? So, meron dun sa performance task 1, ang kulay kayo ng, kunwari, yung bird, di ba? So, meron siyang automatic 2 layers, meron siyang background layer, tapos meron siyang layer 1, kung naalala nyo, di ba? So, saan siya makikita yung mga layers? Nasa layer palette. So, layer palette displays a thumbnail view of each layer. So, just like this example. So, here, pag sinabing thumbnail, ito yung maliliit na box. So, yan yung indication kung tatanungin ka kung ilan ang layer. So, in this example, there are 2 layers since there are 2 thumbnails. Okay? So, yung bawat layer, meron siyang laman. So, it's not necessarily image lang ha. So, pwedeng ang layer ay text, pwedeng shape, so, at pwede ring image. Okay, binanggit ko yan So, pwedeng text, pwedeng shape, pwedeng image. So, yun yung pwedeng i-layer. Okay? Now, may makita ka minsan, bakit may mata? So, we will discuss the different components.
para sa yung opacity, alam nyo na yan, di ba? Na-apply natin sa webpage yan. So, ano yung katabi ng opacity? Bakit may difference dyan? Tapos, meron siyang arrow. Ibig sabihin, may laman yan, di ba? Tapos, sa ilalim, what's the purpose of the trash can here? What's the purpose of the Facebook icon here? So, meron siyang mga parts. Okay, so yung layer palette has different components that you need to be familiar para medyo gumaling ka sa Photoshop. So, when we discuss the layer palette, dito tayo sa concept. So, concept number 1. So, every time or as you open an image in Photoshop, it is placed in the name background layer. So, pag nag-open ka raw ng kahit anong image sa Photoshop, so automatic meron siyang default layer. Ang pangalan ay background layer. So, example, ito. Nag-open ako ng image ni Thor. So, pagtingin ko sa layer palette, ayan, automatic background. Yung layer, yung image ni Thor, automatic nasa background layer siya. Okay? So, ayan. Yun na. So, example, dalhin ko kayo sa Photoshop para makita nyo. So, yung layer palette, nandito siya sa ilalim. Nasa ibaba ng history. So, dapat hindi siya mawawala. Again, pag nawawala, window, workspace, reset lang para bumalik yung mga nawawala. So, idadrag ko rito para makita nyo kasi i-discuss natin maigi layer palette. Lakihan ko. So, let's open an image. Justify natin yung sinasabi ng nung PowerPoint na every time daw you open an image, there is a background layer, so matic. So, open ako ng image, file, open. For example, yung DepEd tapat. So, JPEG muna yung gamitin natin. So, yan. Tingnan nyo automatic, tingnan mo, nag-open ako ng image, may background layer siya. Alisin ko lang yung mga guhit-guhit kasi nakaset na yan sa akin. Okay? So, another example, open ulit ako. Para akala nyo, sa lahat yun. Kunwari, TLE logo. Ayan. Diba? So, ito yung TLE logo, ito yung layer niya. Meron siyang, nakalagay siya matic sa background layer. Okay? So, yan yung, prueba dun sa concept number 1 na meron siyang matic na background layer. Next, concept number 2, if you add more images to the open image, they are placed in layers as layer 1, layer 2. So, pag nagdagdag ka ng image doon sa naka-open na canvas, so, matic yung dinagdag mo, ang pangalan niya ay layer 1. Okay? So, gawa tayo na muna ng canvas Kahit gumawa ka ng canvas, letter size tayo. White yung background muna natin So, pag every time you create a new canvas, matic din na background din yung layer Tingnan nyo Pag click ko ng okay, tingnan yung layer palette. So, ito yung layer palette niya. So, yung background niya, matic na may background layer siya. Okay? Sunod. Mag-open ako dadalhin ko yung image ng TLE dun sa background, dun sa canvas na ginawa ko. So, to justify yung concept number 2 na pag nagdagdag ko ng image sa open canvas, so automatic meron siyang madadagdag siyang layer 1, layer 2, etc. Kunwari, para ma-move ko yung TLE logo so ang naka-activate yung move tool ko. So, drag your mouse. Papunta doon sa canvas, then bitaw. Tingnan nyo yung layer. Ayan siya. So, yung TLE, hindi siya nilagay ng Photoshop doon sa background. Ginawa niya na matic ng isang layer na hiwalay doon sa background. Para mas madali mag-edit nung bawat image. So, meron kang background, meron kang layer. Layer 1. Okay? So, close ko na itong TLE logo hindi ko na siya kailangan. Ganun din, move ko rin yung DepEd tapat. So, move. Ayan siya. So, tingnan nyo yung so hindi ko na kailangan to. Tingnan nyo, so yung DepEd tapat, nasa layer 2 siya. So, pag nagdagdag pa ako ng image, matic, na may layer 3. Pag nagdagdag pa ako layer 4, kahit ilang layer yan, kaya niya namang i-cater. So, okay? So, yan yung layer 1, layer 2.
Yan yung ibig sabihin ng concept number 2. Example, yan, tingnan nyo. So, dinagdag ko yung picture ni Piolo, tapos yung edited na picture ni Piolo. So, meron na akong 3 layers. Counted yung background, Pag sinanong ko sa test, how many are the layers? I-count mo yung thumbnail. So, background, layer 1, layer 2. So, total of 3 layers. So, yan siya. Next, number 3. To rename a layer, double-click on the layer number. Sometimes kasi, sobrang dami ng layers. Ako, kunwari, gumagawa ako ng tarpaulin. So, sobrang laking tarpaulin na pang stage. So, normally, inaabot siya ng mga layer, more than 10 layers. So, nakakalito. Pag ang nakalagay lang ay layer 1, layer 2, layer 3. So, mas maganda, may pangalan siya. Kunwari, itong paint, palette, shadow, photo. So, how to rename a layer, double-click mo lang yung layer, yung word na yan na layer 1. Then, matik, pwede mo nang i-rename siya. Dali natin sa Photoshop. Kunwari, itong layer 1, ano ba yung layer 1? Ano ba yung laman ng layer 1? Ito yun, di ba? So, yun yung, so, lagay ko TLE. TLE logo. Okay? So, layer 2, ano laman ng layer 2? DepEd tapat. Okay? So, ganun yung pag-rename. So, kung etong background, pwede mo rin siyang i-rename kung gusto mong mabago siya. So, hindi siya talagang as is na background na. So, pwede mong i-rename. Double click mo lang, tapos may lalabas na layer 0. So, pwede mong, kunwari, actually kahit na hindi mo i-rename yun pero pinapakita ko lang na pwede siyang ma-rename. Okay, so yan siya. Na-rename ko na siya. Yan. So, 3 na yung na-rename ko. Pero, again, yung background layer, pwedeng hindi mo na i-rename. Pero ang kagandahan, pag ni-rename mo siya, mawawala yung lock niya. So, mas may edit mo ng maigi yung background layer. So, next concept. So, yun yung number 3, to rename a layer. Pwedeng palitan for easy identification, lalo na pag sobrang dami ng mga layers, nakakalito sa pag-edit. Next, number 4. A layer is made visible or hidden by clicking its eye icon. So, kanina, di ba sa layer palette, may mga mata siya sa gilid. Matik yon na merong mata. So, pag wala siyang mata, ibig sabihin hindi mo siya makikita sa canvas. Katulad niyan, yung photo. Ang laman ng photo layer ay yung blue. So, ibig sabihin sa canvas, hindi mo makikita yung layer na yon. It doesn't mean na deleted siya. Naka-hide lang siya. So, yung ibig sabihin ng mata, so, visible ba siya or hidden? So, pag may mata siya, visible siya sa canvas. Pag wala siyang mata, naka-hide lang siya. So, bakit kailangan minsan ina-hide yung mga layers? Para mas madali mag-edit. Minsan kasi nakakalito pag sobrang daming images na nasa canvas. So, minsan nag-hide na lang yung mga photo editor. Example, kunwari, alisin ko yung mata. Paano aalisin? I-click mo lang para lang siyang switch. On and off lang. So, kunwari, yung TLE logo, i-hide ko muna. So, naka-hide lang siya. Hindi siya deleted, naka-hide lang. Kasi nawala yung mata. Pag gusto mong ibalik, click mo lang ulit yung box, magkakaroon na siya ng mata. So, para lang siyang switch. On and off. Pag inalis mo, mawawala. Pag binalik mo, mag-a-appear ulit. Okay? So, yun yung function ng mata. So, pag ang tanong ko, how many are the visible layers? Ilan? 2. Kasi, yung isa naka-hide. Visible, ibig sabihin kita. Pag sinabing hidden, nakatago. So, how many are the hidden layers? Isa. Kasi yung isa ay walang mata. So, yun na. Next. 5. The highlighted layer indicates that it is the active layer. So, kung ano yung naka-highlight, ibig sabihin, yan yung tinatawag na active layer. So, ang highlight niya ay color blue. Ano ngayon kung siya yung active layer? Ibig sabihin, siya yung may edit mo sa canvas. Okay? So, kunwari, yung paint layer, siya yung naka-highlight na blue. So, siya yung may edit mo. Pag sinabing edit, lahat pwede mo magawa sa kanya ma-resize. Kunwari, yung DepEd tapat, i-display ko ulit yung DepEd tapat. Di ba maliit siya? So, gusto ko siyang i-resize.
So, pag gusto kong i-resize yung isang image, pupunta ako sa layer niya. So, gagawin ko siyang active layer. So, click lang. So, ma-highlight na siya. So, ibig sabihin, ito yung ma-edit ko. Kung ano yung layer na yon. Hindi ko ma-edit yung TLE logo, BG, kasi hindi siya yung active layer. Okay? So, kunwari, re-resize ko. Pag-resize ulit, Control-T. Transform yun Control-T, transform. So, para perfect circle, laging hold mo yung shift. So, ganun palagi. Hold the shift icon, tas enter. Enter or yung check mark. So, yan na siya. So, na-edit ko na siya. Di ba? So, kunwari, gusto ko yung BG. Gusto kong i-edit. Pupunta ako dun sa BG. Kunwari, lalagyan ko ng paint bucket muna. Paint bucket muna tayo, Tapos, kulay. Ayan. So, click ko lang. So, ibig sabihin yung BG, since nasa BG ako na, yun yung active layer, yun lang yung magkakaroon ng color. Hindi maapektuhan yung depth at tapat sa TLE logo. Ayan siya. Diba? So, paano mawawala yung mga white nung mga logos, nung dalawang logo? So, edit ko muna yung TLE logo. Punta ako sa TLE logo. Paano ko buburahin yung white? So, pinakita ko niyan last time nung sa performance task number 1 yun. Magic 1 ka sa white. So, kaso ang problema dito, may mga white kasi sa loob, kaya madadamay siya. Okay? So, pag ganyan, So, Control D ko muna, alisin ko muna yung selection na Control D as in deselect para mawala yung marching ants. So, siguro, since siya, yung sa TLE logo kadalasan kasi putol yung linya, dapat sarado yung linya, hindi mo kagad maseselect, mabubura kasi yung white. So, saka ko na i-discuss yung paano magsara nung open area. So, dito muna tayo sa depth and tapat. So, ito. Sa Magic 1, madali na yung depth and tapat kasi close yung area kaya na yung hindi nadama yung ibang white. Di ba? So, delete sa keyboard para mawala siya. Ayan. Para mawala yung marching ants, Control D. Ayan. Di ba? So, yun yung ibig sabihin ng active layer kung ano yung naka-highlight na blue, siya lang yung ma-edit mo kasi siya yung active layer. Okay? So, next. Number 6. Ito yung sinasabi ko na hindi lang yung Photoshop yung gumagawa ng layer. Sometimes, yung user o yung tao, yung photo editor, siya yung pwedeng gumawa ng new layer. So, to create a new layer, click the new layer button or press Ctrl-Shift-N. So, nasan yung new layer button? Nasa ilalim. Ito, yung katabi ng trash can. So, the new layer will appear above the active layer. So, kunwari pinindot ko yan. So, ang active layer natin ay yung photo. Ibig sabihin, yung bagong papel, yung bagong layer, mag-a-appear siya sa itaas ng photo. Kung ano yung active layer. So, dun siya mapapwesto. So, example, ang active layer ko dito ay depth and tapat. So, pag pinindot ko yung create a new layer, so mapupunta siya dito sa taas. Kasi nandun yung active layer ko. Paano pag gusto ko siya nasa itaas ng BG? So, click ko yung BG para dun siya mag-appear sa taas ng BG. Okay? So, example, bakit kailangan minsan mag-new layer ka? Normally, ginagawa siya, kunwari, yung mga brush. So, kung may brush ka, pag napangitan ka sa brush, mas madali pag naka-new layer siya, mas madali kasi mag-delete. Kunwari yung star. So, again, ito yung brush So, pwede mong lakyan. So, syempre, hindi na red ang gagamitin ko. Kunwari yellow. Kunwari lang So, ang kagandahan, kaya nag-new layer ako, para pag hindi ko siya kailangan, hindi madadaan. Kunwari yung BG, kung dito ko nilagay yung brush, mahirap mag-edit, magkasama yung brush saka yung background. Mas maganda, nakahiwalay yung mga brushes mo. Para madali akong magbura. Kunwari, ayoko ng brush na yan. So, delete ko lang. O, di ba? Wala na. Hindi naapektuhan yung ibang layer. Kaya minsan, kagandahan pag marunong kang gumawa ng layer. Kung meron kang ilalagay. Okay? So, again, yung new layer nandun sa tabi ng basurahan.
Next. To change the layer order, click a layer by moving it up or down. So, pwedeng pagpalit-palitin yung pagkaka-arrange ng layer. So, katulad niyan, idadrag mo lang siya. Pailalim or paitaas. Okay? So, example, kunwari, eto, pag drinag ko siya sa taas, matatakpan. Kasi nga, yung, ano siya, yung BG sa, di ba, malaki color yan eh. So, baka, malaki yung image mo. Kunwari, nag-open ka ng image, nag-drag ka, malaki siya. So, matatakpan yung mga liliit na image. So, that is the time na pagpalit-palitin mo ng pwesto. So, pwede mong pagpalit-palitin ng pwesto by dragging the layer up or down. Depende sa'yo. Okay? So, next. 8. So, to delete a layer, napakita ko na ata kanina. Kaya siya may trash can. Pag gusto mo magbura ng isang papel, ayaw mo na siyang gamitin kaysa makagulo siya dyan habang gumagawa ka. Delete mo lang. So, paano mag-delete? Ida-drag mo lang o kaya right-click. Kung may nahihirapan ka mag-drag, kunwari itong layer 1, hindi ko siya kailangan, ida-drag ko lang siya sa basurahan. Kung nahihirapan ka, right-click, delete. Nandito siya. Delete. Tatanungin ka niya, delete. Okay? So, yun yung pag-delete ha. Meron two ways, right-click, delete, o kaya i-drag mo papunta dun sa basurahan. Actually, kahit hindi mo i-drag pindutin mo na lang yung trash can. Ayan siya. So, kung nahihirapan ka mag-drag, pwedeng pindutin na lang yung trash can. Okay? So, next, 9. To adjust, so you can adjust a layer of opacity by dragging the opacity slider. So, ito, alam natin yung word na opacity sa webpage, medyo magiging lalabo. Diba? Yung color natin, normally, ino-opacity natin. So, ganun din dito, yung image, pwede siyang maging, kunwari, yung depth at tapat, bawasan ko ng opacity. So, by default, naka 100 siya. Ibig sabihin, lalabo siya. Ayan o. Ito yung depth at tapat. So, lumalabo siya. So, yun ay kung gusto mong palabuin. Okay? So, kunwari, itong BG. So, lalabo siya. Hanggat pag naka-zero, syempre, hindi mo siya makikita. So, yun yung meaning ng opacity slider. Number 10. So, you can create an exact copy of the image by using the duplicate layer command. So, kunwari yan si Angel, gusto ko siyang paramihin. So, right-click lang ako dun sa layer kung saan nakalagay si Angel, tapos meron diyang duplicate layer. So, example, kunwari yung depth and tapat, papadamihin ko. So, imbis na mag-open ulit ako ng depth and tapat, masyadong maraming steps, dito na lang ako. Kaya gusto ko pa ng isa, so right-click, duplicate layer. Nagkaroon ng new layer ulit, nakalagay depth and tapat copy. Ibig sabihin, dalawa na dapat yung depth and tapat. Pero bakit isa lang yung nakikita mo sa canvas? Nasaan yung copy? Nasa ibabaw. Ayan siya. Okay? So, kung gusto mo pa isa, right-click, duplicate layer. Tatlo na sila. Nasaan yung isa? Nakapatong ulit. So, yun siya. Kung gusto mo mag-duplicate. Intindihan? So, yan siya. Next. Yung duplicate layer Now, layers can be linked or changed so they can be moved and edited as a unit. Note, the link layers are those with chain plus the active layer. So, example, yung katabi ng mata, meron siyang second box. So, pag click mo yan, magkakaroon siya ng chain na icon. So, ibig sabihin nito, nakalink as a group yung tatlong layers. Counted yung active layer So, yung may link ay yan yung unang nakalink, pangalawa yung palette link, tapos yung shadow. So, counted yung shadow. So, ano ibig sabihin ngayon kung nakalink siya? Ibig sabihin, ma-edit mo sila ng sabay-sabay. So, kunwari, etong depth and tapat na to na tatlo, gusto kong i-resize ng sabay-sabay para hindi na toxic na mahirapan ako isa-isa mag-resize. Kasi kung hindi mo alam yung sinasabi kong kadena, yung chain, isa-isahin mo yan, pupunta ka dito, pupunta ka dito, pupunta ka dito, di ba? So, medyo matagal. So, mas maganda, i-link mo na lang sila. Para mag-link, ano yung kailangan mong i-edit? So, counted yung depth and tapat na active layer So, ayan, dalawa lang yung chain, pero tatlo yung nakalink, counted yung active layer.
So, paano ko malalaman na click? Ayun, no, pag minove ko, tatlo silang magsabay-sabay. Pag inalis ko yung link, paano alisin yung link? Alisin mo lang yung kadena. So, isa na lang siya. Diba? Kasi wala na yung link. Pag isa lang yung may chain, dalawa yung nakalink kasi counted yung active layer, ah. So, pag dalawa yung may chain, tatlo yung nakalink, counted yung active layer. So, anong advantage ulit? Pwede mo silang ma-edit ng sabay-sabay. Kunwari, gusto kong liitan ng sabay-sabay. So, at least yan, no, di ba? Pag niresize ko, matik same size sila ng sabay. Saka kung paghihiwalay, kung gusto ko silang paghiwalay na ano, di ba? At least sabay-sabay silang na-edit. Di ba? Same size. So, yun yung advantage pag naka-group. Pag naka-link, ibig sabihin, treated sila as a group. Di ba? So, yun. Counted, again, counted yung active layer, ah. Next, layers can be enhanced by exploring the blending modes and layer styles button. Dito muna tayo sa blending mode. Yung katabi ng opacity, yun yung blending mode. Okay, yung layer styles, yun yung Facebook icon. So, ano yung blending mode? Ano yung layer styles? Yung blending mode from the name itself, yung nagbe-blend yung layer, yung dalawang layer, yung nasa ibabaw sa kay nasa ilalim. So, ito yung mga blending modes, normal, dissolve, darken, hanggang luminosity. Okay? So, example, lagyan tayo. Kunwari, ito yung DepEd tapat. Ayan siya. Tapos, lalagyan ko siya, instead na blending mode na ay normal, itatry mo yung iba. So, makikita mo yung effect ko, ayan. So, nagbe-blend siya dun sa color red, dun sa, nasa ilalim na logo, na ano niya. Kuha, so, yun yung blending mode. So, nag-iiba yung color niya. Minsan, ang ginagamit yan, depende kasi sa image. So, ito kasi hindi maganda lagyan ng blending mode. So, depende kasi sa images. Okay? Basta pakita ko lang sa inyo na nagbe-blend siya, nagre-react siya dun sa ilalim na layer. Kaya blending mode. So, yan siya. Yun yung blending mode. Ito katabi ng opacity. Next, ano naman yung layer styles, yung Facebook icons? Ito yung kadalasan ginagamit din. So, it is one or more effects applied to a layer. So, click mo yung Facebook icon, may makita ka dyan, drop shadow, inner shadow, outer glow, inner glow, bevel and emboss. So, ayan, yan yung pwede mong i-apply. Pag click mo yan, may lalabas na dialog box, explore mo. So, ang kadalasang iniiba dyan, yung size, yung color. So, yan. At yung blend mode, make sure na normal siya kasi pag yung iba yung blending mode na kunwari screen malabo siya. Click mo okay pag gusto mo na. Example ng mga blending mode. So, pag drop an inner shadow, nakalagay dyan, it will add a shadow. So, ito na lang So, ito example siya ng inner shadow. Ibig sabihin yung nasa loob yung shadow. Ito example ng stroke. Ito yung outer glow. Ito inner glow. Ito drop shadow. Color overlay. Pag sinabing overlay, pinatungan niya ng color. Ito, grade pattern overlay. Ito, bevel and emboss. Parang naka-3D siya. Di ba? Yung bevel emboss. Yan. So, gawin ka natin dito. Kunwari. So, itong logo, pangalawang logo. So, lagyan natin ng layer style. So, ito siya. So, kunwari, outer glow. Ito yung sinasabi kong dialog box. Pag malabo, kunwari, pumili ka na ng outer glow, tapos size. Ayan. Pag malabo, make sure na naka-normal siya para medyo luminaw siya. So, ayan. Kung nakapangitan ka, hanapan mo kasi ng maganda. Pangit lang kasi yung pagkakabilog, ayan, di ba? Kunwari, kunwari. At least yan. So, ayan. So, pag click mo, automatic nagkaroon siya dun sa layer niya, meron siyang nakalagay, naka-indicate ko ano yung layer style na in-apply mo, outer glow. Kung ayaw mo siya, alisin mo na lang yung visibility ng outer glow, hindi makikita. Okay? So, kahit ilang effects yan so, kunwari, lagyan ko pa ulit, pangalawa, drop shadow naman,
Ayan siya, oh, yung shadow. Ayun yung shadow.